Sa mga kababoy, sa ating mga farming dyan, Dok. So kumakain sila ng dahon ng Madre de Agua. Kumakain sila ng dahon. Ayan. Ubos na agad nyo. Takaw nyo naman. So merienda nila sa akin ay Madre de Agua. So ayan, naglulusugan na. So itong mga beak na ito ay almost magti 3 months na sila. Napawalay ng maagap dahil nga sumakit ang ngipin ng inahin. Ng mga inahin nila, sumakit ang ngipin. So ang akin nga pong ginawa diyan mga kababoy ay hindi na ako masyadong nagagastos. Nilinis ko, disinfect, tapos ang ginawa ko po dyan sa kanilang pulungan ay palapa ng niyog. Ayan, palapalaan po ng niyog na tuyo, ginawa akong sigsig. Yung parang sigsig sa gabi. Tapos pinagsusunog ko po yung mga flooring nila. Dinikita ng apoy. At yung kanilang mga pader. And mukha naman pong nag-effective kasi almost may kita silang 1 buwan dito sa kanilang mga kulungan. At ganoon din po ang ginawa ko sa aking mga Bartolina, yun doon. So may mga biik pa rin doon nakaligaw para tinest natin kung safe na ba yung lugar. At parang palagay ko naman ay okay na. Sana ngayon nawala na yung kurikong sa paligid. Talaga po, pinagtsagaan ko na yan gumawa ng sigsig ng palapa ng niyog yung tuyo po. Tapos susunugin natin yung buong palibot na yan. Tsaka nagpapausok na rin paghapon. Nagsusunog ako ng kusot ng kagaya nun. Ayun, doon ako nagpapausok. Mga palapa ng niyog, dahon na tuyo. Tapos yung kusot po ng pinaglagarian ng kahoy, ayun, magandang pausok yun. Meron akong mint, may pagka-mint yung puno. Tanggal ang mga lamok at langaw. Tingnan nyo, may mga ano pa ko doon. Abo ng mga nyo. Ito naman ho si Sako Bag. Ayan. Kung nakikita nyo dati, yung kulungan na to ay sumakit din ang ngipin. Sumakit ang ngipin. Halos lahat sumakit ang ngipin. Pero ang karamihan po ay nasa labas na noon. Ang tinaman akong kusa ay akin agad silang pinaglalabas. Ilan pala. O yan, sige, kain-kain ng Madre de Agua. Tingnan nyo si Sako Bag. Ubos na ang dahon niya. Napakamaritis lang itong mga nasa katabilang gilid. So ayan, lahat po yan ay akin sinunog. Sinunugan pala. Sinunugan yung flooring, mga pader-pader ng palapa ng niyog. So yun lang po ang aking ginawang solusyon. And as of now, I thank the Lord naman at mukha silang safe. Kasi ayun nga po sa standard or protocol natin ng 1 month dapat na disinfect natin 3 or 4 times. Tapos nilagyan natin sila ng biik para mates. And halos 1 buwan na rin naman sila nagkalat-kalat, pakalat-kalat. Ito ay nilalakbay ko po ito. Teka nga, akyat. Ito ang aking baboy gubat. Nagagawing inahin ay napakabait, napakalambing. Oy, ilang kilo na ikaw? Baba na. Naglalakihan na rin. So hindi na masyadong magastos si paglaang at saka tiyaga na sunugin sila. Painitan pala. Kasi napanood natin doon sa mga doktor, mga veterinaryo, sa mga doktor ng hayop na merong kabsid ang sinasabing uri ng sakit or virus, kaya kailangan silang matuyo para mamatay ang cell na nagpoprotekta sa virus. Kaya yun po ang ginawa natin. So mas mainit siguro naman ang apoy kaysa sinog ng araw at saka mga pandisinfect. Sa pandisinfect kasi gumagamit pa tayo ng tubig, lalo lang silang nagkakalat. Hindi naman kagad. Siguro naman effective din kasi hindi naman ang gagamit ko noon bago ko sila sinunugan ay dinisinfect ko rin. Pero palagay ko naman nga siguro kahit anong ganong katindi mas makakamatay ang sigsig na palapa ng niyog para kontrolin. So lahat po ng mga sulok-sulok na yan, ito bawat bakal sigsig, sunog ng lingas ng apoy.
And ayun. Oh, ha? Oink oink. Ayan, ganyan sila kasi sigla. Lulusog. So wala silang nararamdaman pag sakit ng ngipin. Ano nga? So yan lang mga kababoy. Thanks for watching. Counting tips para makaiwas tayo at tayo ay makatipid.